Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 24, 2026, Martes ng ikalimang linggo sa ating 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga bilang, chapter 21, verses 4 to 9. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Jesus. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong narinig na pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Ito yung tagpo na kung saan ay ang mga Israelita matapos na sila po ay alisin sa Ehipto, na doon ay sila inaalipin. Pero ngayon na nailabas na sila ay ang kanila namang walang tigil na pagrereklamo sa Panginoon habang sila po ay naglalakbay. Gama talagang mahirap po ang maglakbay na para bang wala pang kasiguraduhan, hindi mo nakikita yung kung saan ka makakarating o yung patutunguhan, kung kaya umaabot tayo lagi sa pagrereklamo. Dahil siyempre matagal na panahon silang naging kampante, kahit na sila po ay isang alipin, naging kampante na sila sa ganung buhay. Kaya naninibago din sila. Yun nga lang po, siyempre, reklamo dito, reklamo doon, at ang isa nga sa nireklamo nila, wala silang tubig, wala silang makain. Kaya, medyo sila po ay sinubok ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga makamandag na mga ahas, at marami po ang namamatay kapag natutuklaw. Pero ang Diyos na rin ang gumawa rin ng paraan kung paano sila may liligtas sa pamamagitan ng instruction niya kay Moises na gumawa ng isang tanso na ahas, at ito yung nagpapagaling sa lahat ng mga tumitingin dito. At ito naman din ay isang pahayag din sa kung ano rin yung mangyayari dahil nasa kasalanan ng tao, sa paulit-ulit nila natin pagrereklamo. Itong mga reklamong ito ang siya naglalayo sa atin sa Panginoon. Pero yun nga po, ang Diyos pa rin ang gumawa ng simbolo o sign na sa pamamagitan nga ng krus ay maliligtas ang mga tao. Pero yun nga po, sana mapagnilayan din natin. Meron tayong krisis sa pinagdadaanan. Buong mundo ay apektado ng mga away-away ng mga leader na ito at naapektuhan ng buong mamamayan ng bawat bansa. Wala naman po talagang nananalo sa digmaan, kundi lahat ay talo. Kaya nawa ay sikapin natin na may pagdasal ang mga leader natin. Hindi lang tayo basta magrereklamo, kundi isip din tayo ng paraan kung paano tayo makakatulong, ano bang pwede natin maiambag para maibsan ang krisis natin ngayon. Siyempre, dahil sa paglalaban-labang ito, tumataas sa mga gasolina,
tumataas ang lahat ng presyo, masahe, sunod-sunod na yan, kabit-kabit na yan, no, ng bilihin. So, sana po, no, imbis na magreklamo, tingnan natin kung ano ang pwede natin maitulong, ano ang pwede natin magawa. Magandang bagay nga rin na mapagnilayan natin ito ngayong panahon ng mga mahal na araw. No? Next week ay mahal na araw na, Semana Santa. So, tunin natin yung pagkakataong ito para makapagsisi, makapagbalik loob sa ating Panginoon at nawa ay mas maraming pagpapasalamat ang lumabas sa ating mga bibig kaysa maraming reklamo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.